2 years ago, noong iniwan ko po sa kapitbahay ko sa probinsya ang alaga kong pusa. Okay. Bawal kasi sa apartment na tinutuluyan ko. Kahapon nang malaman kong may nakagat na bata yung pusa at hinihingian ako ng danyos. Ako po ba talaga ang kailangang magbayad o yung nag-aalaga po ngayon sa pusa? From Arlene, Attorney Noel Valerio, hindi namin Yes, yung oo. favorite ni Miss Annie, yung pusa. Yes. Actually, ang dapat talaga managot dyan, yung may-ari. Kasi unang-una, pinaalagaan mo na nga eh. Yung nag-aalaga, siya na nga nagpapakain, siya nag-aayos, nag-aasikaso, siya lahat inaalagahan yung pusa mo. So, sino bang liable doon? So, ang liable talaga doon yung sino yung may-ari ng pusa, unless na binigay na niya. So, malinaw ho yung batas natin dyan kung sino man yung may-ari. Yung nag-aalaga, parang katulong ho yan eh. Although totally medyo malayo, pero in terms of proximity of liability, yung liable yung may-ari. Kasi ho, responsibilidad ho ng may-ari lahat-lahat na i-remind ho yung nag-aalaga ng pusa niya na ayusin, na ilagay sa tama, na kung kinakailangan ipa-injection para at least hindi siya magkasakit at saka makasakit. So sa batas ho natin, ang mandato ho niya ay dapat ang may-ari magbayad, lahat ng damages magbayad ho doon. Unless na yung may exception ho diyan. Ang exception ho diyan, yung nasaktan siya yung may kasalanan. Kumbaga nakakulong na o kaya wala namang ginawa pagkatapos pinrovoke niya o kaya inaway niya, yun, may liability ho yung kung sino man yung nasaktan. Pero legally, yung kung sino yung may-ari, parang unfair naman ho. Kung halimbawa ako nag-aalaga, pinaalagahan mo yung isang alaga mo sa akin, pagkatapos ako pa ang magbabayad lahat, hindi naman ho siguro tama ho yun. Kahit common sense lang ho yung gagamitin ho natin. Hindi na ho yung legal.